Mas lalo nga po ngayong dumami ang mga fans na excited sa bagong NBA season, lalo pat napakalaki ng mga pagbabagong naganap sa Eastern Conference. Mas naging competitive ang East, mas dumami ang teams na may malalakas na lineups, at isa sa pinakakapansin-pansin ngayon ang Miami Heat. Dahil matapos nilang makuha si Klay Thompson, masasabi nating unti-unti niyang nabubuo ang isang lineup na may tunay na championship potential. Dahil isipin mo, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Klay Thompson, Andrew Wiggins at David Mitchell, may superstar, elite defender, size, athleticism at shooting. Pero sapat na nga ba ang lineup na ito para seryosong makipagsabayan sa pinakamalalakas na team sa Eastern Conference? Yan ang ating sasagutin ngayon dito. Well, kung titignan natin ang Miami Heat ngayon bilang isang buong team, ang pinakamalaking bagay sa roster na ito ay kung paano nagko-complement ang kanilang mga pangunahing player. Ang presensya ni Giannis Antetokounmpo ang nagbibigay sa Miami ng isang superstar na kayang magdala ng offensive pressure o matake sa loob. Pero ngayon, mas nagiging interesting ang role niya dahil hindi niya kailangang akuin ang lahat ng offensive responsibilities dahil nandyan si Klay Thompson. Hindi kailangan maging primary scorer ni Klay para magkaroon ng malaking impact. Ang presensya na sa perimeter pa lang, malaking bagay na. Kapag nasa labas si Klay, kailangan siyang bantayan. Kapag hindi siya iniwan, mas magkakaroon ng space si Giannis. Kapag naman nag-collapse ang depensa kay Giannis, pwedeng lumabas ang bola kay Klay para sa kanyang outside shooting. Kaya pagdating ni Klay, hindi lang dagdag scoring. Maaari rin itong baguhin ang spacing, mas maging flexible ang buong opensa ng Miami. Samantala, nandyan rin si Bam Adebayo na magiging malaking bahagi ng kanilang identity sa parehong opensa at depensa. Si Bam ang isa sa mga player na pwedeng magkonekta sa iba't ibang opensa. Maaari siyang mag-screen, mag-hand-off, pumasa o matake sa mid-range at syempre maging pangunahing defensive anchor. At kapag pinagsama-sama mo sina Giannis at Bam sa front court, mayroon kang kombinasyon ng size, athleticism, versatility at depensa. Dagdagan mo pa ng shooting ni Klay, mas nagiging balanse ang core. Sa perimeter naman, malaking pyesa si Andrew Wiggins. Hindi niya kailangan piliting maging primary scorer dahil mayroon silang Giannis at Bam. Ang kailangan nila kay Wiggins, ang kanyang two-way impact, scoring kapag kailangan, perimeter defender, athleticism at rebounding. Nandyan pa si David Mitchell na nagbibigay ng dagdag na ball handling, speed at defensive pressure. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang lima, mayroon silang iba't ibang lakas na pwedeng gamitin depende sa kalaban. Giannis para sa superstar production, Bam sa defense, Klay sa elite shooting, Wiggins sa two-way impact at si David Mitchell sa backcourt defense. Yan ang dahilan kung bakit mas naging exciting ngayon ang bagong Miami Heat. Hindi lang sila umaasa sa isang superstar. Mayroon silang napakaraming paraan para umatake, dumepensa at mag-adjust. At hindi rin naman matatapos sa starting five ang kanilang rotation. Sa bench, mayroon pa silang Bobby Portis na maaaring magbigay ng instant offense, rebounding at physicality. Mayroon pang Tim Hardaway Jr. na isa sa pinakamalakas na shooter ngayon sa NBA. Kapag kailangan nila ng dagdag na spacing o scoring, may mga players silang pwedeng gamitin kahit nagpapahinga ang kanilang mga starter. Kasama rin sa depth sina Nikola Jovic, Simon Fontecchio, Pel Larson, Drew Smith, Myron Gardner at si Ryan Conwell. Iba-iba man ang magiging role nila, nagbibigay sila ng additional option para kay Coach Erik Spoelstra depende sa kanilang kamatchup. Mayroon din silang two-way player, Trey Donaldson at si Golden na nagbibigay dagdag depth sa guardia at center position. Kaya sa papel, mayroon ng magandang kombinasyon ng Miami, star power, shooting, depensa, size at experience. Pero syempre, dito papasok ang malaking trabaho ni Coach Erik Spoelstra. Alam naman natin dahil hindi sapat na maraming talented player ang nasa roster. Kailangan nila ng malinaw na roles.
kailangan ng maayos na rotation at higit sa lahat, kailangan nilang magkaroon ng chemistry. Lalo na dahil kailangang mahanap ng Miami ang tamang balanse kina Giannis, Bam, Wiggins at Klay. Kailangan nilang bigyan ng sapat na space si Giannis para umatake at mabigyan rin naman ng open shot si Klay Thompson. Kapag gumana ang spacing, mas magiging mahirap para sa kalaban na mag-double team. Kapag nag-focus sila kay Giannis, may Klay sa perimeter. Kapag naman masyadong nakatutok kay Klay, magkakaroon ng mas maraming space si Giannis at Bam. At kung mag-a-adjust ang depensa, mayroon pa silang Bam o Wiggins at syempre si David Mitchell na parehong kayang gumawa ng play. Sa depensa naman, mayroon silang Giannis at Bam na parehong kayang protektahan ng ilalim. May Wiggins, kaya may potensyal nga talaga ang Miami na maging isang team na parehong delikado sa opensa at depensa. At kung pagsasama-samahin natin ang buong 13-man lineup, eto nga sina Giannis, Bam Adebayo, Klay Thompson, Andrew Wiggins, David Mitchell, Bobby Portis, Tim Hardaway Jr., Nikola Jovic, Simeon Fontecchio, Pel Larson, Drew Smith, Myron Gardner at si Ryan Ronwell. Ibig sabihin na 13-man lineup. Kaya matapos ang lahat ng naging pagbabago, masasabi natin nga merong ipapalagsa ngayon ang Miami Heat.